Nalain po tayo, Lord. Salamat sa opportunity again to preach your word, to teach your people. I pray for understanding coming from you. Salamat sa opportunity na magkatipon po kami this afternoon. I know some of us tired and merong mga problems. Oh God, I pray na yung sufficiency nyo po ay makita po namin in every situation of our life na palagi, Panginoon, sapat po ang inyong biyaya, sapat po kayo para tugunan at punan lahat ng aming pangangailangan. Sa po lahat ng pasalamat sa aming pag-aaral ngayong hapon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright. So, I have to end our study on the book of Acts. Acts chapter 21 tonight. And I will just give few remarks on the remaining passages regarding the third missionary journey of the Apostle Paul. Okay? So, tatapusin ko po siya ngayon and I'll explain later when will we go afterwards. Okay? Papaliwanag ko po kung saan na tayo pupunta after po nito. Saan ka na? Tayo po ay nasa Acts 21 na this afternoon or this evening. At patapos na po yung third missionary journey ni Paul at yung end ng third missionary journey na end na rin tayo dito. So, saglit na lang po ito mga kapatid. Now, remember this, ito po yung scope ng third missionary journey ni Apostle Paul. Acts 18:23 hanggang Acts 21 verse number 16. So now, we are at chapter 21 verse number 1. At ito po mga kapatid, may kita po natin dito ay preparasyon o this is the last leg nung kanyang journey before he went to Jerusalem. So, yung ating pag-uusapan dito sa verse 1 to 16 ay galing dito sa Miletus. Okay, naalala niyo po yung lugar na ito? Dito po sa lugar na ito ay yung pinatawag ni Paul yung mga Ephesian elders para kausapin niya for the last time. Dahil starting from that moment forward, di na sila magkikita in the face. Yun yung sabi niya. So, from Miletus, mga kapatid, hanggang Jerusalem, that is verse 1 to 16 ng chapter 21. Now, in chapter 21, mga kapatid, chapter 21, okay, verse number 1, so bibilisan ko lamang ito diba? Dahil meron akong topic for this evening, but I have to end yung ating pong pag-aaral dito dahil nag-end na rin yung missionary journey. Now, sabi diyan, and it came to pass that after we were gotten from them and had launched, we came with a straight course unto Coos, and the day following unto Rhodes, and from thence unto Patra. So, yung binanggit na mga lugar yun, ito yon, Coos, okay, Patra, yan yung lugar na yon, mga kapatid. So, nandito tayo sa verse number 1. Then, number 2, verse number 2, sabi ng Bible, and finding a ship, sailing over unto Phoenicia, we went aboard and sent forth. Now, when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand and sailed into Syria and landed at Tyre, for there the ship was to unlade her burden. So, what we have again, ay nandito na po tayo sa Tyre. So, ang layo na po nun. Okay? Dito na po dumaong yung atin pong barko na sinasakyan nila Apostle Paul. Now, Tyre, okay, yung lugar po na yan ay nasa itaas, geographically speaking, nasa itaas ng Jerusalem. Dito yung Jerusalem sa baba, nasa taas yun. Okay. So, nagpatuloy sila doon sa kanilang journey and based sa evidence sa context, isa sa mga kasama ni Paul dito sa journey na to ay si Luke. Kasi nakita nyo yung term we. Okay? We. Kasama yung sumulat ng passage. So, Luke is included in this trip. Now, pagdating mo ng verse number 4 to 6, merong mga disciples na natagpuan sila doon sa Tyre, nasabi kay Paul through the Spirit in verse number 4, wag na siyang pumunta sa Jerusalem. So, pinagbabawalan siya, wag ka nang pumunta doon. Okay? Pero, hindi siya na-persuade ng mga tao po na yun. In verse number 6, they took ship again. Ibig sabihin, sila po ay nagpatuloy sa kanila pong journey.
In verse 7 to 9, mga kapatid, in verse 7 to 9, nagpatuloy yung course ng journey from Tyre, and they came to Ptolemais and saluted the brethren and abode with them one day, at nagpunta sila sa bahay ni Philip the evangelist, sa verse number 8. Okay? So nagpunta sila sa bahay noon, na evangelist na yon, verse number 9, pinaliwanag lang na meron siya mga daughters which did prophesy. Okay, di natin di-discuss at length bakit yung mga bagay na yon ay nandiyan, pero ginagamit yan as proof text na pwede daw mag-preach ang mga kababaihan. But it is not sanctioned sa atin pong panahon ngayon, mga kapatid, at yan po ay maliwanag based sa writings ng ating Apostle Paul. Now, pagdating mo ng verse number 10 to 12, there was a prophet named Agabus, galing ng Judea, okay? Galing siya ng Judea, and this Agabus, kinuha niya yung girdle. Okay, kung sabihin natin, yung parang sinturon ba? So, kinuha niya yung girdle ni Paul, at sabi niya, ginapos niya yung sarili niyang mga kamay at paa, at sabi niya, verse number 11, "Thus saith the Holy Ghost, so shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver him into the hands of the Gentiles." So, pinoproclaim niya, sinasabi niya, na yung may-ari ng girdle na to ay doon sa Jerusalem, gagapusin din siya. Now, verse number 12. At pero, hindi lamang yon, ipapadala siya sa kamay ng mga hintil. "And when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem." So, kahit sila mismo, si Luke, at yung mga kasama niya, at yung mga tao nandoon, pinipilit nila o nakikiusap sila, "Paul, huwag ka nang tumuloy. Huwag ka nang pumunta dyan." Verse number 13, "Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." Sabi niya, hindi lang ako handa na gapusin, ako'y handang mamatay para sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. "And when he would not be persuaded, we see, saying, The will of the Lord be done. And after those days, we took up our carriages and went up to Jerusalem. There went with us also certain of the disciples of Caesarea, and brought with them one Nason of Cyprus, an old disciple with whom we should lodge." From verse number 17, nandoon na sila sa Jerusalem, and we will not deal na kung papaano siya kinulong at papadala siya doon sa Rome after those things. Mga kapatid, that concludes our study pagdating po doon sa missionary journey ni Paul. Particularly, ang lesson po kasi talaga natin, kung mapapansin nyo, ay Gospel in Missions, Pauline pattern, mga kapatid. Tama po ba? Pauline pattern in mission. So si Pablo yung ating pattern when it comes to the ministry, as well as kung papaanong ibahagi ang ebanghelyo ni Kristo. And because of that, okay, so titigan natin yung instruction ngayon, this particular study, itong pag-aaral ko ngayong gabi, o natin ngayong gabi, this particular study about the ministry of reconciliation. Dahil ito po mismo yung instruction na nakalagay sa Pauline Epistle kung ano dapat ang ating ginagawa bilang mga saints. Ang ating responsibilidad din pagdating sa mga kaluluwang ligaw at pagdating sa mga kaluluwa na walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Bro, pwede bang water, living water? Okay? So, next week, ang atin pong prayer meeting ay Thursday. Tama po ba? Next week. So, sisimulan ko po yung ating pag-aaral. Gospel in Missions pa rin siya. That's the series, mga kapatid. But we will go through, as also, kasi may request din yung mga men, salamat bro, na may need, mga kapatid, to study the book of Romans. And the gospel of Christ is explained in detail sa Romans 1 to 5. Okay? Kung nagtatanong kayo, nasaan ba naka-explain, saan ba nakalagay yung gospel, and nakalatag siya in such a way na kompleto siya, that is found hindi po sa 1 Corinthians 15. Kasi 1 Corinthians 15, that is a summation. That is a summary.
Kung gusto mo malaman, gusto nating malaman kung saan nakalagay yung gospel at length. Okay? Full display of the gospel of Christ, that is found in Romans 1 to 5. Okay? Kaya yung tao na naunawaan yung nakalagay doon at naniwala sa nakalagay sa Romans 1 to 5, saved na yung tao na yun kahit di pa dumadating ng chapter 6. Bakit po? Kasi pagdating mo ng chapter 6, sanctification na yun. Shall we continue in sin that grace may abound? So, ang atin pong next week, so starting next week, I will start yung pag-aaral dyan sa Book of Romans. And as I plot it, pinlat ko yung kung ilang mensahe, okay, yung nandirito. I plotted how many sermons or preachings. Ano ito ba? Okay? Plotted how many, ano ko lang po ito ha. Yun. Okay. So, as I outlined it, merong 17 na mensahe tayong pag-uusapan from chapter 1, verse 15, hanggang chapter 5, verse 21. So, yun po, para alam nyo lang kung ano yung ating i-deal every now and then pagdating sa prayer meeting. Okay? So, starting next week, we will start doon sa Romans 1:15. Okay? And I have made an outline. I will give the outline next time sa ating pag-aaral para makita natin na part po kasi. Kaya rin, siguro, meron ding part. Kaya tayo nahihirapan mag-share ng gospel. Kasi di natin alam pag nagtanong yung kausap natin kung anong isasagot natin. At ang sagot po ay nasa Biblia din. So, in that regard, kapag pinag-aralan natin ito and thoroughly, I hope, kahit papano, mabigyan na tayo ng 17 weeks kasi yung aking estimation. Based dito, 17 weeks siya magra-run. So, saktong-sakto, ang huling pag-aaral dito, December 30. So, tapos na tayo, bagong taon. Now, ang point lang natin in this next courses of sermons and messages, ang desire ng preacher po na ito ay magkaroon tayo ng appreciation pagdating sa Ebanghelyo ni Kristo and at least a confidence na kapag tayo nagbahagi at meron silang binatong question, ay masagot mo through the scripture. Okay? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. And somewhat, baka yung pag-aaral natin dati, nakalimutan nyo na, nung pinag-aaralan natin ito, ma-refresh din tayo. At sa mga di pa nakapakinig ng mensahe natin sa Romans, at least magkaroon tayo ng opportunity this time around. Okay? So, that would be our topic next week. Okay? Simula next week. But this evening, let me continue on my discourse on the ministry of reconciliation. Okay? So, ang ating key text is 2 Corinthians 5:18 to 21. Kung naghahanap po kayo ng ating komisyon ngayon, ibig sabihin, ano yung marching order natin, anong utos sa atin ng Panginoon, anong dapat nating gawin, anong responsibilidad natin bilang mananampalataya, these are the verses that you need to look at. Okay, sabi ng Bible, verse 18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Do we acknowledge, mga kaibigan, mga kapatid, na lahat ng bagay ay sa Diyos? Now, let me ask you, are you reconciled already to God? Sino dito yung reconciled na siya? Sino dito yung hindi pa? Okay? Kung merong hindi pa, para sa inyo, yung verse number 20. We beseech you, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Okay? Now,
Sa mga nagsasabi na reconciled na tayo sa Diyos, say amen nga ulit. If you are reconciled, then this ministry is given to us. Okay? Nakita nyo po, verse number 18? Reconciled us. So nakita nyo yung ano na yan? Ano yung term ito? Pronoun. Okay? Sabi ng Bible, who hath reconciled us? So sino yung us? Believers yun. Tama? Yung us, yung mga na-reconcile na. Now, the same people, yung parehas na tao, okay, sige, kulayan natin para masaya. Gamit tayo highlighter. Alright. Ito po nakita nyo to. Who hath reconciled us. Ayan nakikita nyo yung us na yan. Parehas yan. Okay? Kung sino yung tinutukoy, sapat na ba yung kulay? Kung sino yung tinutukoy nito, which is those who are reconciled, are you reconciled again? Ulitin ko po, reconciled ka na ba? Kung ikaw yon, sa'yo din yun binigay. Ano yung bibinigay sa'yo? Ministry of Reconciliation. Now, may iba't iba tayong ministry dito sa church. Tama po ba? May maintenance, may music, and so on. Bakit walang Ministry of Reconciliation? Kasi para po yun sa lahat. It is the responsibility of everyone to fulfill the ministry given us of God. Lahat po tayo is called by God to be ministers of reconciliation. At sabi diyan, verse number 19, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Now, notice hindi lahat ng word pare-parehas ng tense. Ano ibig sabihin mo, preacher? Dito, yung reconcile, past tense. Tama ba? Am I seeing right, Mr. Speaker? Okay. Reconcile, past tense yun. Pagdating mo ng verse number 19, reconciling. Okay, magkaiba ba parehas? Malaki po pagkakaiba. Ito past tense, ito present tense. Bakit present tense to? Kasi ang tinutukoy niya world hindi pa naman reconciled ang world. Yun yung binigay sa ating ministry to reconcile the world. Now, nire-reconcile ng Diyos ang sanlibutan unto Himself. Saan niya ginagawa yun? Yung reconciliation na yan? In Christ. Okay? Yung importante yan. Kay Kristo niya ginagawa yung reconciliation na yan. Kaya, kapag wala kay Kristo, walang reconciliation. Okay? Without Christ, there is no reconciliation. At ano pa sabi niya? Verse number 19, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us. Kinumit sa'yo, okay, ng Diyos. Kinumit sa atin ng Panginoon yung word of reconciliation. Verse number 20, now then, dahil binigay sa iyo yung word of reconciliation, dahil binigay sa atin yung ministry of reconciliation, now then, we are ambassadors for Christ. Let me remind you, Christian, let me remind you, believer, okay, hindi ka lang mananampalataya ng Panginoon. Yes, you are a child of God. Yes, you are a saint. Yes, you are a Christian. There's no doubt about that. But let me tell you, you are also an ambassador. Kung ikaw ay reconciled, yun yung yun yung condition dyan Are you reconciled? Kaya ako tinatanong sa inyo If you are reconciled, then you are the one that is called by the Bible as ambassadors for Christ. Kung ikaw ay naipagkasundo na sa Diyos at nakipagbati na sa Diyos, ikaw at ako ay mga embahada ni Kristo. We are ambassadors for Christ. You know, that office of an ambassador is a very respected position in the world. Okay? Pagdating sa sanlibutan, pag sinabi mong ambassador,
ano yun? Respetado yun. Bakit po, preacher? Kasi that person represent the country where he came from. Kaya marami ditong sa Pilipinas, marami mga ambassador ng iba't ibang bansa. Ambassador from China, ambassador from France, di ba? Ambassador from somewhere else, ambassador from the USA. So maraming ambassador dito at madalas yung kanilang office ay nasa embassy. Bakit ganon? Kasi yung embassy, yan yung way mo, okay, especially dun sa mga bansa na may visa. Yan yung way mo para makapunta ka sa bansa nila. Kailangan mag-apply ka ng visa para makapunta ka sa bansa nila. Tama po ba? At yung nangunguna doon sa operasyon ng embassy, yung affairs ng office na yon ay walang iba kundi mga ambassadors. Bakit po? Kasi sila yung inassign ng bansa nila to represent their country on another country. Hence, mga kapatid, it is just proper lang din na ang binigay sa ating ministry ng Panginoon at ang tawag sa ministry natin, ambassadorship. Bakit? We represent our country, that from above. At ngayon, tayo ay nandito sa world, and ang ginagawa kasi ng isang ambassador, diplomatic talks. Tama po ba? Okay? Gising pa po ba kayo? When we say diplomatic talks, mga kapatid, kapag merong alitan ang dalawang bansa, yung ambassador ang pumapagitna para pagkaayusin ang dalawang panig. At yun po yung ginagawa natin ngayon. Remember, if you are reconciled, you are of God. Ikaw ay sa Diyos na, ako ay sa Diyos. And as such, tayo po ay may ministry na abutin ang sanlibutan na ito at ipagkasundo pabalik sa Diyos. Okay? At papaliwanag natin yan sa ating pag-aaral ngayon. Now, basahin ko lang ng huli, verse number 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For He hath made Him to be sin for us. That's the basis of reconciliation. Yan yung basihan kung bakit kaya nang may pagkasundo pabalik sa Diyos ang tao dahil naging kasalanan na si Kristo. Kaya papaliwanag ko, the source of that enmity is sin. Who knew no sin that we might be made the righteousness of God in Him. Now, let us define what is reconciliation. Ano ba ang reconciliation? When we say reconciliation, what is it? Sabi ng dictionary, the act of reconciling parties at variance. Renewal of friendship after disagreement or enmity. So, una daw, ito ay yung pamamaraan kung papaano mo pagkasunduin ang dalawang panig na meron pong alitan o di pagkakaunawaan. Sabi niya nga, renewal of friendship after disagreement or enmity. In Scripture, the means by which sinners are reconciled and brought into a state of favor with God after natural estrangement or enmity, the atonement expiation. Number 3, agreement of things seemingly opposite, different, or inconsistent. Now, yung basis ng reconciliation, basically mga kapatid, may dalawang panig na sabihin natin magkaaway. O may dalawang panig na di magkasundo. Sino nakaka-relate po dyan sa mga magkakapatid? Minsan, di ba? Di magkasundo ang mga magkakapatid. Okay. Now, anong kailangan para magkasundo? Di reconciliation. Kailangan ma-reconcile. Bakit? Kasi merong hindi sila pagkakaunawaan. Now, yung reconcile, that is past tense. I already given that to you earlier. Now, the origin. Okay, kaya nga may need ng reconciliation, kaya nga kailangan na may pagkasundo mo ang dalawang panig kasi meron silang problema. Okay? Meron silang enmity with each other. Now,
Okay? Yung origin nito when it comes to man. Ang tao ang nagdeklara ng rebelyon laban sa Diyos nung kinain niya yung bunga na ipinagbabawal ng Diyos. At ano naging resulta? Ang kasalanan at ang kamatayan ay sumunod. Diba? Yan yung ating talata sa Romans chapter 5 verse number 12. We know that passage very well. That by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. So yan po yung origin ha. Tinitigan natin, ano bang pinagbitsahan? Ano bang pinagmulan? Ano bang pinanggalingan nung itong pagtatalo na to or yung di pagkakaunawaan ng tao at ng Diyos? Ang pinagmulan nito ay ang pagre-rebelde ni Adan laban sa Diyos nung kinain niya yung pinagbabawal ng Diyos. At ang naging resulta, kamatayan, kasalanan sa sanlibutan. That is number 1. Now, number 2, ang puot ng Diyos ay nahayag sa tao. Mula sa langit, against all ungodliness and unrighteousness of men. Your passage there is Romans 1:18. Tama, yung wrath of God, pag-aaralan natin yan sa mga following studies natin sa Romans chapter 1 to 5. Kung papaano ng isang tao, okay, mahirap mong sira ng isang tao kung di niya mauunawaan or hindi niya tatanggapin na karapat-dapat siya sa paghatol ng Diyos. Ang taong hindi karapat-dapat sa paghatol ng Diyos, yung mga self-righteous, kailangan mabasag muna yung kanilang pagiging self-righteous before they could accept the pre-gift of eternal life. Otherwise, kung hindi po magbabago yon, kung sila ay magpapatuloy sa kanila pong pagiging palalo, kung sila ay magpapatuloy sa kanilang kayabangan at di nila tatanggapin ang regalo ng Diyos para sa kanila, mahihirapan silang masave. Dahil it's a biblical fact that God's wrath ay papunta sa tao. Galit ang Diyos sa kasalanan. Tuloy-tuloy lang po yung talata na yan, verse 19. Alam nila ang Diyos. Pag-aaralan po natin yan. Hindi ko na i-discuss ngayon. Pero pag-aaralan natin yan sa atin pong pagpapatuloy sa gospel and missions, mga kapatid. Kasi sabi ko nga po sa inyo, in our ambassadorship, sa ating pag-share, pagbabahagi ng gospel, pagpipreach ng gospel, napakahalaga na alam nyo po yung gospel mismo, kung paano ito i-share, kung paano, kung merong mga katanungan, nasa Bible din yung sagot kung paano mo kukontrahin yung iniisip ng tao na yan. At kailangan mag-submit siya sa Biblia. Dahil kung hindi, mahirapan siyang maligtas. Minsan, syempre kapag mga street preaching, wala ka nang ibang madiscuss, tumatalo na agad tayo dun sa libre na ginawa ng Diyos. Diba? But it's a different matter kapag merong time. Kapag may time tayong i-discuss sa tao yung gospel, then we should take the time to discuss to them these things. Kailangan maintindihan nila na karapat-dapat sila at lahat tayo. Okay? Bago ka naman naligtas, naintindihan mo na deserve mo yung impyerno. Bago ka naman naligtas, deserve mo na parusahan ng Diyos. At yun din yung parehas na understanding na kailangan nilang ma-reach, mga kapatid, before they could place their faith in the person of the Lord Jesus Christ. So hanggang dyan lang yan sa verse number 23. Now, third point on the origin. Yung sariling nilikha ng Diyos ay naging kaaway niya. Okay? Yung sariling nilikha ng Diyos, God's own creation, becomes His enemy. Sabi ng Romans 5:10, for if, when we were enemies. Now, marami mga tao, iniisip nila, mabuti sila. Iniisip ng marami, hindi naman sila mga masasamang tao, hindi naman sila mga kriminal, na dahil doon sa ganong estado ng buhay nila, okay na sila. Na dahil doon sa estado ng buhay nila, na hindi nila kailangan ng Diyos. Doon ka nagkakamali. Okay, bakit? Kasi kung hindi ka pa na ipagkakasundo sa Diyos, ikaw ay kaaway ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Okay? Enemy tayo. Kaaway tayo. Sa lahat ba naman ng aawayin mo, bakit Diyos pa?
Tama po ba? Awayin mo na siguro lahat. Wag lang ang Diyos. Pero, yan ang posisyon ng tao bago tayo ma-reconcile. If you are not yet reconciled, kung hindi ka pa na ipagkakasundo sa Diyos, let me tell you, you are an enemy of God. Okay? Kung hindi pa tayo na ipagkakasundo sa Diyos, kaaway po tayo ng Diyos. Now, mahirap man pakinggan yon, masakit man din mapakinggan yon, pero yun tayo eh. Nung di pa natin kilala si Kristo, nung di pa tayo sumampalataya sa ginawa ni Kristo para sa atin, kaaway po tayo ng Diyos. Yan po ang atin pong state before or standing before a holy God. Pangapat, by wicked works, alienated and an enemy. Sabi ng Colossians 1:21, and you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Salamat sa Panginoon, tayo ngayon, okay, ulitin ko, are you reconciled? And if such, hindi ka na enemy. Hindi ka na kaaway, di ba? Salamat sa Panginoon, di na tayo alienated. But, one thing na nag-alienate sa tao sa Diyos, yung kanyang wicked works. Yung kanyang kasamaan, yung kanyang mga ginagawa. Mga kaibigan, mga kapatid. Now, ano yung naging resulta? Tinignan natin ano yung pinagmulan nung enmity na yan. Ngayon, ano yung resulta nung enmity? Naging subject tayo sa wrath of God. Kanina nakita din natin Romans chapter 1 verse 18. Now, we are subject to God's wrath. Now, kung di tayo naligtas, kung di tayo na-save, could you just imagine na ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos? Diba? Wala sigurong mas papayapa pa na malaman na no longer am I under the wrath of God. That I am not anymore afraid ng kahit anong bagay, kung anong manggagawin ng tao sa atin o anong manggagawin ng buhay na ito sa atin. Why? Kasi at least sa Diyos, bati tayo ng Diyos. Amen. After life or after all these things, we are reconciled to God. We are already, hindi na tayo nakailalim doon sa puot ng Diyos. Amen. So, yan yung nangyari sa tao ha. Dahil sa enmity na yan, dahil nagrebelde ang tao sa Diyos, subject tayo sa puot ng Diyos. Ano pa? Bilang mga hintil, naging stranger tayo from the covenants of promise. Kaya remember, dito sa pag-aaral po na sa Ephesians chapter 2, hindi ka kasama sa covenants of promise. Ano ibig sabihin, preacher? Hindi ka kasama dun sa pinangako kay Abraham, kay Moses, kay David, yung mga pangako sa Old Testament. Hindi tayo kasama dun. Bakit? Sabi nga ng Bible, estranghero ka mula doon sa mga covenant na yun. Na ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang bansa, na Israel. Commonwealth of Israel, you're not part. We are not part of those. Okay, tuloy-tuloy lang po yan mga kapatid. Kung titignan natin yung Ephesians 2:12, ito yung mga points na kasunod dyan. Bilang mga hintil, estranghero tayo sa covenants, ano pa? Wala tayong pag-asa. Diba? Same passage. Having no hope. Ano pa? Number 4, without God in the world. Hindi lang walang pag-asa tayo before, kundi wala pa tayong Diyos. Bakit? Ang dami-dami nating mga Diyos. Okay, ang tao, napakarami. Kahit sa mga kultura, napakadami niyang Diyos-Diyosan. Without God in the world. That's the result. And sadly, dahil doon sa enmity na yan, maraming namatay. But not as the offense also is the pre-gift, for if through the offense of one, many be dead. Merong isang quote, I think it is from Stalin. Sabi niya, the death of one, kung tama yung pag-aalala ko, the death of one is a tragedy. Diba? Pag may matay yung isang tao, trahedya. Pero sabi niya, the death of million is a statistic. Bakit niya nasabi? During World War, mga kapatid,
Tayo, di ba, pag namamatayan tayo, lalo na kamag-anak natin, nakakalungkot. Tama. Malulungkot ka, iyak ka, magigrieve ka. But imagine during war. Imagine during the time of World War, mga kaibigan, mga kapatid, millions of people dying. Wala nang magmumorn sa kanila. Bakit? Buong pamilya patay. But all of that and more is the result, ay resulta ng pagrebelde ng tao laban sa Diyos. Many be dead. Okay? Want you to understand the gravity of this matter, mga kaibigan, mga kapatid. Gusto ko po maintindihan natin kung gaano kabigat, kung bakit sa balikat natin nilagay ng Diyos ang responsibilidad na ipagkasundo ang makasalanang mundong ito pabalik sa Kanya. Tao ang Kanyang inutusan. Bakit? Tao ang aabutin eh. Nasundan niyo po. Tayo po ang inatasan. Tayo po, dala-dala natin yung mensahe na yan. Kaya din, dapat mag-ingat tayo sa ating testimony. Kahit nasa saan tayo. Bakit? Dala-dala mo yung mensahe ni Kristo eh. Dala-dala mo yung gospel of Christ. Ano pa? Hindi lamang yun. Condemnation. Condemnation. And not as it was by one that sinned, so is the gift for the judgment, but was by one to condemnation. Buti sana kung kamatayan lang. But there is judgment. Merong paghatol. Merong pupuntahan ng tao. Merong kaparusahan sa ating mga kasalanan. Amen. Now, kapag nag-aral tayo pagdating sa impyerno, mga kaibigan, mga kapatid, there is a term in the Bible na ang sabi doon, lowest hell. May term na nakalagay, lowest hell. Kung may lowest, mga kapatid, may hindi masyadong low. Kasi I believe, mga kapatid, yung lowest hell, yun yung pinaka-worst na punishment sa impyerno. Pinaka-ilalim yun. Okay? Sabihin, meron yung mga, nasa impyerno ka, pero medyo taas-taas ka konti, no? Now, there is a place, lowest hell. So, merong condemnation, mga kaibigan, mga kapatid, and it is our solemn duty as saints, as Christians, na sabihin sa mundo na ito na mapapahamak, na may kapahamakang naghihintay. Amen. Sometimes, nalulubog tayo sa sarili nating problema. Tama? Dami nating problema, sabay-sabay, patong-patong. Pero kung isipin mo, mga kaibigan, mga kapatid, at least di mo na pinoproblema yung impyerno. Napakaraming mga tao, parehas mo lang ng problema, pero pati impyerno, problema din nila. Why? They're not saved. But if you do not, kung hindi mo na pinoproblema yung impyerno, amen. Glory to God. Why? Kasi kaya sila nagsisimba para maligtas eh. Kaya sila gumagawa ng mabuti para hindi sila mapunta sa kapahamakan. Pero ikaw, kapatid, ako, kapatid, niligtas ng Panginoon, alam na may buhay na walang hanggan. Alam na never na tayo mapapahamak o mapupunta sa impyerno. Amen. We have liberty in our Lord Jesus Christ. Now, we have problems in this life. I understand that. We have needs in this life. I understand that as well. But let us not forget our duty as Christians that we need to bear the gospel of the Lord Jesus Christ to this dying world because they need Christ. Minsan, pag inisip natin ang hirap-hirap ng buhay, tumingin ka lang doon sa eyewitness. Mayamang ka na. Yayamang ka. Di hamak. Di po ba? Pag nakanood ka ng mga documentary na gano'n, maisip mo, wow, ganda pala ng bahay namin. Ngayos pala ng damit ko. Ang ganda na pala ng mga kinakain namin. Pero minsan, kapag focus tayo dun sa mga pagkukulang natin sa buhay na to o mga wala tayo, stress na stress ka. Bayan, wala kaming ganito, kulang kami ng ganyan. Kailan kaya kami magkakaroon nito? Pero kapatid, let me tell you what we have now. Kung ano mang meron tayo, be content with such things as He have. Be content kung anong meron tayo. Be thankful to the Lord and let us win souls for Jesus Christ. Bakit?
Kasi anumang personal things, anumang temporal things sa buhay na ito, pagtrabaho natin, pagsikapan natin, mabagsak ng anak mo, wala na. Di ba? Masunog, wala na din. Okay? Hindi ko po sinasabi na tayo ay maging mga, anong tawag dito? Yung mapag-aksaya. Hindi po. Kundi ilagay lang natin sa tamang perspective. Be thankful in everything that we have. And let us obey what the Bible says. Merong sanlibutan na mapapahamak. Mga kapatid, let me tell you just stories. May time na hindi ko tinignan kanina, but I have known this before. There's a group of Christians called Moravians. At itong mga tao na to, these Moravians, they fled from the persecution. Kaya umalis sila, pinapersecute sila sa isang lugar, then umalis sila doon. Dahil pinapatay sila. So, or pinapersecute sila. So umalis sila, then nung ang pangalan niya si Count Zinzendorf. He was a man na inaccommodate yung mga Moravians na yan. And dahil nandun na sila sa place ng safety, wala na sila wala na sila sa persecution. Nandito na sila sa lugar ng safety. So safe na sila sa community na yon. Okay? There was a time na may pumunta doon na isang black man na nag-share ng burden niya tungkol doon sa mga tao, yung mga katulad niya, na mga inaalipin po. Okay? Tandaan niyo po ito. Maybe we are not aware of this kasi Pilipino tayo, no? Maaring hindi ka aware dito kasi Pilipino ka. Pero if you will study world history, pag sinabi po talagang servant, bro, pag sinabing servant sa world history, lalo na sabi natin sa Amerika, okay, talaga pong alipin. Hindi kagaya natin na empleyado. Empleyado, magmura ka sa amo mo. 'Di ba? Talsiking ka lang. Pero doon, mga kaibigan, mga kapatid, pag sinabing alipin before, talaga pong nilalatigo. Talagang doon lang sila. O pinapakain lang yun sila. Parang hindi tao yung turing, kumbaga. Now, yung black guy na yun, o black man na yun, pumunta doon sa mga Moravian, diniscuss niya yung status, kalagayan ng kanya. So, nabagabag itong mga Moravians na to na, bakit? Parang na-realize nila, kaya nga sila in the first place Kristiyano eh. Kaya sila in the first place Kristiyano ay dahil ang buhay nila para sa Panginoon, not for their own comfort. Okay? Na-realize nila yon, and so merong tumanggap ng calling tapos pumunta doon. At alam niyo po, para ma-win yung mga tao na yun, yung mga alipin, kailangan sila mismo maging alipin din. Willingly ha. Yung mga alipin na yun, pinanganak na yung servant eh. Pinanganak na yung alipin. Pero sila, they have to willingly be like them. Para makapag-share siya ng gospel. At nung time na yun, mga kapatid, wala pang mga advanced technology. So, ang kinamamatay ng mga tao, malaria. Dahil yung mga lamok, okay, kinakagat sila doon sa plantation. But, suffice it to say, dahil dun sa sacrifice ng mga nauna na tumanggap doon sa panawagan na magmisyon o tumawag doon sa panawagan na pumunta doon, humayo muli, yung mga tao na yon na nasa kanilang comfort zone, okay, isa-isa, dahan-dahan o sunod-sunod, na lumabas ulit doon para ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Mga kapatid, in our church, sa ating church ngayon, salamat sa Panginoon, somewhat we have this comfort zone na meron tayo dito sa simbahan. Okay? Pag dito, kilala mo na lahat. Linggo-linggo, makikita mo, awit ka, kanta ka, dugtog ka, ba? Kamay dito, kamay dyan. Somewhat komportable na tayo. But let us not forget, there is a dying world outside. Merong mundo na hindi pa kilala yung Kristo na meron ka. Na habang tayo ay nagrereklamo sa mga bagay-bagay dito sa mundo,
Ganon din naman sila, nagrereklamo din. Ang kaibahan, ikaw may pag-asa, sila wala. The question is, will you be an ambassador for Christ? Even though that will mean discomfort at times. Na kahit minsan, baka maging hindi tayo komportable. Baka pagtawanan tayo. Baka isipin nila, o sa mga young men, baka isipin nila, uy, pastor ka na. Uy. Tapos sa mga ano naman, ay, sister, wow. Kamusta? Diba? May mga ganyang ridicule for Christ, para kay Kristo. Okay lang yan, mga kapatid. Amen. Mas okay ngayon na asar na, uy, Bible ka na ngayon kaysa ang asar sa'yo, sama naman ang ugali mo, church ka pa. Di po ba? Mas maganda ng maasar dahil doon sa pananampalatayang meron ka kaysa sa carnality. Amen. Nandiyan po tayo. There is condemnation. That is the result. Mga kapatid, resulta yun ng pagrebelde ng tao sa Diyos. Ano pa? Pampito. Naghari ang kamatayan. Naghari ang kamatayan. For by one man's offense, death reigned by one. Much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Death, mga kaibigan, mga kapatid. Every day, there are souls that are dying. Every day, merong mga tao na namamatay. Konti lang yung nakikilala natin sa kanila. Tama po ba? Konti lang. Maliit na porsyento lamang ng mga taong namamatay ang nakikilala natin. But there are many people who are dying. At ikaw ang gagamitin ng Diyos to reach those persons. At ako yung gagamitin ng Diyos to reach those people. Kapatid, nagpipray ka na may masave? Tama. Pero nagpipray ba tayo na gamitin tayo ng Diyos para may masave? Walang problema, Lord. Pray for our loved ones na masave sila. Tama yung prayer na yun. Bakit? Gusto talaga ng Diyos, masave sila. Pero isang prayer na idagdag mo doon, Lord, bigyan mo ko ng lakas para ako mismo makapagbahagi sa kanila. Kasi hindi magsasalita ang Diyos in behalf of you. You must open your mouth for them to know the gospel. Amen. Nandiyan po tayo. I'm not against prayer. Again, that is not a criticism to prayer. But that is another form of praying. Panginoon, grant us strength, grant us confidence, grant us wisdom kung papaano namin ibahagi yung gospel sa kamag-anak namin, sa kakilala namin. Amen. Sa mga taong they needed to hear the gospel of Christ. Pangwalo, judgment. Diba? Patong-patong yan, mga kapatid. Resulta yan lahat ng pagsuway, ng pagtalikod, ng pagrebelde ng tao laban sa Diyos. Paghatol. Ano pa? Maraming naging makasalanan. Sa pagsuway ng iisa, maraming naging mga makasalanan. Many were made sinners. Pansampu, naging malayo tayo. Dati sanang malapit, pero naging malayo. Okay? We're far off, and that is because of sin. Now, okay? Ano yung mga dapat i-consider natin sa reconciliation? Ano yung mga dapat nating i-consider when it comes to this issue of reconciliation? Now, ito po mga kapatid. Reconciliation is done between parties. Okay? Madalas, dalawa. Madalas, ang tinutukoy, dalawang panig. In this case, sa ating case, ang Diyos at ang tao. Tama po ba? Now, ang tanong, sinong na-offend? Ang Diyos o ang tao? Who is the offended party? Sa issue ng Diyos at tao, sino po yung offended party?
Sino yung walang clue? O sino yung nagtatanong, preacher, ano yung offended party? Sino yung nasaktan? Sino yung nagawan ng hindi maganda? Okay? Ang Diyos o ang tao? Okay? The offended party is God. Tama po ba? And therefore, yung tao, siya yung offender. Okay? The offender is man. The offended party is God. And what is the offense? Okay? Sin. Kasalanan. Mas eksakto, transgression, pagsuway sa Diyos. But that is equal to rebellion. Bakit? Sumuway ka sa Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Now, gaano kabigat? How grave was the offense? Sabi ng isang bata, gaano ka grave ang offense? Okay? How grave was the offense? It is so grave, mga kapatid, na yung mga nakita natin kanina na result ng result ng enmity, yun yung naging result. That is how grave the offense was. Ganyan ka seryoso, ganyan ka grabe yung offense na nakumit ng tao. Now, when it comes to reconciliation, you must also consider na dahil na-offend ang Diyos, ano yung makakapag-appease sa Kanya? Ano yung makakapag-satisfy ng Kanya pong wrath? Ano yung makakapag-satisfy, okay, ng Kanyang galit? Ano yung makakapag-satisfy dun sa offense na ginawa mo sa Kanya? Kuya Lester, kung ikaw, halimbawa ngayon, meron ka sa bulsa mo 100, kinuha ko, payag ka? Hindi Siyempre, di ba hindi? Paano kunyari, kung kinuha ng kitang 100 pesos, paano tayo magkakabati ulit? Yun, nakuha mo? Kahit siya alam niya, ipapalitan. Okay? So, kung kinuha ko yung 100, ibabalik ko. At baka, dahil nga na-offend na siya, preacher, 120 na. Di tayo magbabati kapag di mo yung dinagdagan. Bakit? Siya yung na-offend Alangan naman ako mag-demand. Hindi, pwede na yung 90 na, ibalik ko naman na. Pwede ba yun? Pwede ba na yung naka-offend na mismo, siya pa yung gagawa ng terms? Di ba dapat yung na-offend? Tama. So dahil na-offend siya, kinuhanan ko siya na 100, sabi niya, preacher, para magkaayos tayo, 120. Pagbukas pa, 130 na yan. So bilang tugon doon, dahil na-offend mo, na-offend ko siya, halimbawa, kailangan, kung gusto kong magkabati kami, i-fulfill ko yung need na yun. Nakuha niyo po? Now, dito sa ating pag-aaral, sinong na-offend? Ang Diyos. Ngayon, ano kayang dinidemand ng Diyos? Ano kayang hinihingi niya? Okay, mamaya. Number 6, worse, mga kapatid, kapag merong pag-aaway, pag meron na talagang bangayan, kapag meron na talagang matinding galit at pakikipag-away, kailangan meron ng papagitna dyan. Hindi na pwede na yung dalawang panig mag-usap. Kahit nga sa korte, di ba? May mediation na tinatawag. May gumigit na doon, may pumapamagitan doon. Hindi pa pwede sila mag-usap dalawa. Bakit? Baka pagbalik mo, pugot na yung ulo ng isa. Bakit? May offense. So, yun yung nangyayari, mga kapatid. May negotiation. May negotiator sa gitna. Okay? Ano pa? Number 7. Yung offended party, kung sino yung na-offend, meron siyang karapatan na mag-demand kung anong kailangan niya para ma-appease siya. Para masatisfy siya. Based doon sa standard. Okay? Dapat matuwid. Tandaan natin, ang Diyos ang na-offend. So, dapat matuwid yung demand ng Diyos. Bakit Diyos siya righteous and just. Now, yung offender, tayo yun, tao yun, okay? Yung offender, dapat tanggapin natin yung consequence ng action natin kung hindi marireach yung reconciliation. Kung hindi tayo may pagkakasundo, may pagbabati, pabalik sa Diyos, dapat tanggapin natin yung consequence nun. At mga kapatid, what is the consequence? Death, condemnation, judgment. Masaya ba yun? Hindi yun masaya. Now, on the legal context,
Meron dapat investigasyon, merong proceeding na mangyayari. At kapag napatunayan beyond reasonable doubt, the offender will have to pay or serve his sentence. Yan yung mga kinukonsider natin when it comes to reconciliation. Now, tingnan natin. Ano kaya naging solusyon ng Diyos? Bakit? Kasi na-offend siya ng tao. Pero alam naman natin, hindi kaya ng tao na bayaran yung hinihingi ng Diyos. Bakit po, preacher? Ang hinihingi ng Diyos, perfection eh. Could man offer perfection in the eyes of God? Kaya ba ng tao i-offer sa Diyos ang perfect life? Nobody, since Adam, live a perfect life according to God's standards nang walang pagkakamali. Nobody did. Amen. Kahit sinong itapat mo sa hukuman ng Diyos, walang namuhay ng walang sala. So wala nang makakapasa. Tama? Kailangan perfect life ka, kailangan righteous ka, walang ganun. There is none righteous. No, not one. So the solution is, ang solusyon ng Diyos, dahil ang tao hindi niya kayang abutin yung pamantayan ng Diyos, okay, which is, who is the offended party? Ang Diyos yung na-offend. The offended party, ang Diyos mismo, ang nag-initiate. Salamat sa Panginoon. Amen? Bakit? Siya na yung na-offend. Siya pa yung gumawa ng paraan para magkaayos tayo. Pinadala niya yung anak niya. Someone who is acceptable, perfect, and righteous. Pinadala niya si Kristo. Pangalawa, since sin was the offense of the offender, dahil kasalanan yung offense, okay? Ang offense natin sa Diyos, sin eh. Dahil yun yung offense natin, pinadala niya si Kristo bilang ano? Bilang kasalanan din. At siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Christ died for our sins. Tama po ba? Si Kristo yung nagbayad ng ating mga kasalanan. And therefore, a righteous man will one die. Para nga dun sa isang matuwid na tao, scarcely will one die. Yet peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine that. Kaaway ka ng Diyos, makasalanan ka, pero namatay si Kristo para sa'yo. That is the grace of God. That is the mercy of God toward man. Whereas, dahil hindi kayang abutin ng Diyos, hindi po, ang tao. Hindi kayang abutin ng tao ang Diyos. Dahil come short nga tayo to the glory of God. Siya mismo yung umabot sa pamamagitan ng tagapamagitan. God reached man through His Son. Kaya yun yung illustration ko. 'Di ba? Kaya na ipagkasundo ang tao at ang Diyos, it's through Jesus Christ. Sa pamamagitan ito ng ating Panginoong Yesus. There is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Christ have fully understood. Naintindihan ni Kristo kung ano talaga yung kailangan ng isang banal na Diyos at handa siya na maging propitiation o sapat na kabayaran para sa kasalanan bilang isang hain of sweet savor unto God. That is what Christ did. Pag-aaralan natin yan on our following studies. We will look into that in the book of Romans. Amen. But suffice it to say that our Lord Jesus Christ becomes the sweet-smelling savor unto God. Naging mabangong samyu siya sa Diyos. Katanggap-tanggap sa Diyos. Tandaan mo ito, huwag mo itong makakalimutan. Kaya ka naging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi dahil sa kung sino ka. Kaya lang tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos dahil kay Kristo lang. Doon lang talaga. Okay? Alisin mo tayo kay Kristo, wala po. Wala talaga. Kaya naman,
Sumunod siya kahit pakamatayan ang kailangan niyang gawin o ang kailangan mangyari para masatisfy niya yung demand. Okay? Kasi tatandaan niyo po yung consideration sa reconciliation, kailangan mabayaran kung anong hinihingi ng offended party. Ang hinihingi ng offended party, righteousness, perfection. Dahil, wala na. Bagsak na lahat. Sinner Lahat tayo bagsak. Okay? Hindi mo, kahit pilitin mong magbayad, yan yung tinatawag na utang na wala ka ng kakayanang magbayad. Kahit buong buhay mo, ialay mo, hindi mo na mababayaran. Amen. Ngayon, ganyan ang utang. Sobrang laking utang. Si Kristo, para mabayaran niya yun, kailangan siya mismong magbabayad through His death sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Sinunod niya yun. Kaya naman, naging banal at katanggap-tanggap yung sakripisyo ni Jesus Christ para masatisfy kung anong dinidemand ng Diyos against sin. Today, listen, God's wrath is appeased because of Christ. Kaya ang sabi ng Bible, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Mga kapatid, this is the time. Now is the time. Now is the day. There's no other day. Now is the day of salvation. Ang dami natin. One thing, isa rin napansin ko mga kapatid. One thing yung napansin ko rin. Isa, observation lang. Kung gusto mo na lumakad ng tama sa Panginoon, ibig sabihin, maging maayos yung buhay natin sa Panginoon. Diyan pa po kayo? Okay? Kung gusto nating umayos yung buhay natin sa Panginoon, lagi ka mag-share ng gospel. Preacher, paano nga ayos yung buhay ko pa mag-share ako ng gospel? Kasi pag mag-share ka ng gospel, lagi mo makare-remind ka si Kristo namatay para sa aking mga kasalanan. At the same time, pag nag-share ka ng gospel, okay, tinitignan ka ng taong kausap mo. Kung hindi ka titino, kung hindi aayos yung buhay natin, bakit kanya papakinggan? At ikaw mismo mababahala dahil sa bagay na yun. Share ako ng gospel, pero nagpapatuloy ako sa kasalanan. Kaya it's a sanctifying agent, so to speak. That when you share the gospel, katuloy ka, sinishare mo ito, pinabago ka niyang patuloy. Amen. Nandiyan pa po tayo? God is now in Christ. Reconciling, present, ongoing, nangyayari ngayon, yung sanlibutan sa kanya sarili. Hindi ini-impute yung trespasses unto them, though they were sinners, though they are deserving of the wrath of God. They are not. God is not imputing their trespasses unto them. Binibigyan niya ng chance, anyone and everyone to be saved. Kahit sino, kahit ano pa nagawa mo, kahit gaano kasama, gusto niyang isave. Amen. Siya yung offended party, pero let me tell you, na-satisfy na siya through Christ. Jesus Christ is already satisfied, or God is already satisfied with the Lord Jesus Christ. Satisfied na siya. Kasi si Kristo, amen, yung naging kasalanan para sa atin. Now, patapos na po ito. However, to reach reconciliation. Ito po bago maganap yung pakikipagkasundo, the offender must accept the offer of reconciliation from the terms of the offended party. Halimbawa, may nagawa tayong kasalanan. Kung ang sabi nung nasaktan natin, sige, mag-sorry ka. At di ka nag-sorry, magkakasundo ba kayo? Hindi, kailangan mag-sorry ka. Kasi yun yung hinihingi. Tama? Yun yung nire-require. Okay? In our part, listen to this, in our part, wala ka nang gagawin nga Tama? Wala ka na nga dapat gagawin Binayaran niya na yung utang.
Hello? You will just need to believe. Kailangan mo lang maniwala na binayaran na ni Kristo yung kasalanan. Di ba? Bakit ayaw pa ng mundo? Napaka-foolish. Kumbaga, ano bang term gagamitin mo? Na i-reject yung biyaya ng Diyos ngayon. Napaka-unwise. Amen. To reject God's offer of salvation is very, very unwise. Who would do that? Okay? Sino gagawa nun? E di yung mga taong nandyan sa labas na ayaw paniwalaan yung mensahe ni Kristo. Pero, tanungin mo muna, baka naman hindi nila ayaw, hindi mo palang nasasabihan. Yun yung ating trabaho. Yun yung ating responsibilidad. Amen po ba? Pag nireject nila yung offer ng Diyos, kahit pa ba nabayaran na ni Kristo, dahil hindi sila napunta kay Kristo by virtue of believing, they will still be judged with their sins. Sa pagtatapos, as ambassadors, we should adopt God's attitude toward His enemies. We are representing a kingdom and that of God. To beseech is to entreat, to supplicate, to implore, to ask or pray with urgency. Nakikiusap ka talaga, naninitluhod ka talaga. We are preaching hope. Listen to that. We are preaching hope, not condemnation. The day of salvation has been here for about 2,000 years. One day it will end. We should continue to beseech this world and pray that it will accept God's offer of reconciliation. Christians, sarap umupo sa service. Christians, ang sarap ng mga fellowship natin dito sa church. Di po ba? Every Sunday, kasama mo yung mga kapatiran, nakalimutan mo lahat ng problema sa labas. Amen. Glory to God for those things. But don't forget, kung titigil tayong ipahayag yung ebanghelyo ni Kristo, mamamatay itong simbahan na to. We should continue to preach that precious gospel na nagligtas sa akin at nagligtas sa iyo. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, salamat po ngayong gabi. Salamat sa pagsama niyo po munti sa aming pag-aaral tungkol sa aming ministry, and that is the ministry of reconciliation. Pray, Father, that this solemn duty of ours help us. Marahil kami ay drowned with so many cares na nakalimutan namin what to care about. And Lord, you care about this world enough to send your Son to die on that cross. And Father, help us to have that same care toward the world, na habang kami nandirito po, di nyo pa kami kinukuha, to become faithful ambassadors of the gospel of the Lord Jesus Christ. Lord, help this church. Salamat sa opportunity to preach tonight. But I pray we not forget our duty as Christians to preach the gospel of Christ. In Christ's name we pray. Amen and amen.